One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa walang sawang support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, nako, mainit na pinag-uusapan ngayon ang pambato ng Thailand sa Miss Supranational. Handang-handa na nga rin ang pambato ng Thailand para sa Supranational at ayan nga, nakikita natin na talaga naman, oh my gosh, may laban ba sila? Wala. Charot. So, isa na namang another Preo, ang nakikita ko dito sa pambato ng Thailand dahil si Preo ay naging first runner-up sa Supranational noong time na lumaban siya. And another Antonio Porcilba, parang piling ko hindi. So, piling ko maglalaro pero hindi ko nakikitang mananalo. Mas nalalakasan pa rin ako sa pambato natin syempre dito sa Miss Supranational. Bias na tayo pero sa totoo lang iba ang nakikita ko kay Katrina Ligado. Mas malaki yung chance na makuha niya ang corona ng Miss Supranational at mas naniniwala ako na talagang papalo. At yung pambato ng Thailand, feeling ko, isa siya sa mga makikipaglaro. But malay natin, di ba? So, abangan na lang natin yan. But for now, good luck sa pambato ng Thailand and laban. Di ba? So, yun lang naman yung kailangan natin gawin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato natin sa Miss Charm. Ume-eksena na. Yes! Talaga namang nagpapainit at bongga ang bagong photoshoot ng ating pambato sa Miss Charm na si April Smith. Sa April Smith, talagang excited ako sa magiging laban niya dito sa sa Miss Charm. Dahil sa Miss Charm ay first time niya na magkukumpit sa international stage. At nakita naman natin kung paano to umarangkada sa Miss Universe Philippines. So naniniwala ako yung galawan ni April Smith ay talagang, alam mo yon, papalo ng todo-todo. At sabi ko nga, si April, yes, yung iba alam ko nakukulangan sila sa charm dahil hindi naman sila nagagandahan. Pero ako kasi may nakikita akong charming sa mukha ni Miss April Smith. Bukod doon, yung very fierce yung dating niya, yung alam mo yon, pagdating sa execution, panalo, pagdating sa mga emote, winner, di ba? At ang sexy, merong ibubuga ang katawan, kaya parang feeling ko sa swimsuit competition pa lang, aariba na yan. Tapos pagdating sa evening gown, marunong mundala ng evening gown ng lola mo at pumapalo ng bonggong-bongga. Kaya parang feeling ko, sige, lalaban yan. Pagdating naman sa Q&A, marunong naman. Kaya parang feeling ko, sa tatlong aspeto ng category ng Miss Charm, may ibubuga ang pambato natin. At yun yung abangan natin sa darating na Miss Charm. Kaya dapat ma-excite ka para kay April Smith. At ngayon pa lang, nararamdaman natin na talagang,
I'm here, willing to fight. Di ba? Ang drama ng lola mo. Kumbaga parang ngayon parang nararamdaman na natin na malakas talaga ang laban ni April, no? Ikaw ba, nalalakasan ka ba sa kanya? Kasi ako, yes, nalalakasan ako sa totoo lang. Nung una, syempre hindi ko maintindihan, bakit siya ginawang charm? Pwede naman siya supranational. Pero naiintindihan ko na yung sitwasyon ngayon kung bakit siya kailangan dalhin sa charm. Una, syempre, iba, di ba? So parang kung sa Miss Iko nga, nanalo tayo eh. So, dito naman, tinatry nila na, sige, try natin naman sa ibang pageant. Kumbaga, ang mga black beauty natin ngayon, pwedeng mag-penetrate talaga. At hindi ako magugulat kung mananalo sa April Smith ng Miss Charm ngayong taon na to. Kaya abangan natin yan ng bonggang-bongga, di ba? So, dapat matuwa ka at ma-excite ka para sa kanya. Pero eto, ewan ko kung may excite ka, pambaton natin sa Mr. Supranational, na si Felipe Marisigan. May laban ba sa Miss Supranational? Ay, well, So, alam mo, sa tinitignan ko to, another Moreno beauty na naman, o Moreno kagwapuhan ang makikipagsabayan sa mga kalalakihang panglahok, di ba? Tagalog na Tagalog. Sa mga kalalakihan na magkukumpit nga dito sa Mr. Supranational. And then, I'm so excited for Felipe Marisigan dahil may ibubuga yung kagwapuhan niya bukod doon sa napakatangkad napaka-yummy din. Oh. Di ba? Very model yung dating, pang top model talaga. Top talaga. So, yon. And then, of course, I'm so excited kung paano tayo pakikiligin. Na para tayong, alam mo yon. Uy, ang yummy niyang tignan. Saka, feeling ko talaga magpe-penetrate to. Ikaw ba naman, padala ninyo, basketball player, ewan ko na lang kung di malo kayong organization. So, sabi ko nga malakas yung laban ng Team Philippines sa Supranational eh. Kasi bukod doon kay Marisigan, meron tayong ligado na, alam mo yon, na siguradong paglalaro sa supranational, di ba? So, yun. And then, ayan, si Marisigan parang feeling ko kakabugto ng bonggang-bongga. Ang matinding kalaban niya dyan naman si Thailand. Kasi si Thailand, yummy din. Yung pambato ng Thailand. Mas aggressive. Mas winner. Pero may tiwala ako sa mga pambato natin. So, trust them. Di ba? So, yan. Kaya, dapat ma-excite ka. Ewan ko kung ma-excite ka dito. Patricia Ann Lorenzo. Ito na nga. Naghahanda na para sa magiging laban niya sa Miss Grand All-Stars. So, obviously naman ang binabanggit ni Jojo Braga is doon, yung isa sa mga, alam mo yung kilala na natin. Ito nga si Ann Patricia Lorenzo. Kasi naman, from the beginning pa lang, vocal naman na si Ann Patricia Lorenzo sa mga posts niya sa kanya social media na meron siyang lalabanan. Ako, excited ako for her kasi nakita ko to kung paano lumaban dito sa Thailand, kung gaano siya ka-sincere sa mga nagiging laban niya. So, siya yung nakikita kong next, madam, katulad ng Thailand, na possible na makarating sa top 5 ng competition at may ibubuga talaga ang beauty niya, kung beauty din naman ang pag-uusapan. And then, let's see kung paano makikipaglaro ang Patricia Ann Lorenzo sa entablado na Miss MGI All-Stars. Nakakaloka. So, yon. So, abangan natin yan. Ngayon pa nga lang, paandar na ang lola mo di ba? So, for sure, magpapaandar yan sa mga susunod niyang eksena at sa susunod na announcement. Sexy, panalo, parang, alam mo yon, parang si Pilita Corrales lang, charot nung kabataan. May ganon. Ay nako, nakakaloka. But abangan. So, eto nga, kahapon nga pinipiestahan sa social media si Joy Barcoma na hindi nga daw makakapag-farewell sa Miss Earth. Siyempre na maraming naloka. Parang ano nangyari? Ang sabi ganon, dethrone daw. Hindi dethrone. Walang dethrone na nagaganap. Paano ba di-dethrone? Bukas na yung coronation. Ano yun? Sa loob ng 2 araw, dinithrone pa nila. Siyempre hindi na, forgive na. Ang dahilan kung bakit hindi makakapunta, dahil may mga importanteng ginagawa si Joy Barcoma. So may mga importante siyang ginagawa at ayun nga, makakarating naman pero sa 27 na din. Hindi magagawa ng mas maaga. Kaya lang yung production naman, gusto nila maaga. Nandun na si Joy.
Kasi nga para, alam mo yon yung mga blockings, yung rehearsal, magawa ng maayos. So ngayon, nawo-worry sila na baka hindi nga magawa ni Joy kasi darating na nga doon si Joy sa 27. So ngayon, ang sinasabi ko naman, bigyan nyo na lang ng farewell walk. Kasi 'di ba parang ang ending din naman ay pagsasalitain ninyo, 'di ba? So para palalakarin lang, ano ba ang kailangan, no? 'Di ba? Pwede naman yung rehearse. Hindi naman matalino naman si Joy Barcoma. Hindi naman bobo yung tao na parang hindi alam yung gagawin. Bigyan mo yan ng instruction, marunong naman yan makinig, 'di ba? So 'yun. So abangan na lang natin kung makikita nga natin si Joy Barcoma sa Barcoma ba? Oo. So sa Miss Earth, kung makakapag-farewell walk ba siya bukas. Ang sabing ganun, ako pakulo lang naman ng Miss Earth yan para pag-usapan ng bonggong-bongga. Hindi ko naman nakikitang ganon. Siguro nagkakaroon nga sila ng conflict sa schedule, totoo. Pero hindi ko nakikita na parang nilalaro lang tayo ng Miss Earth. Ba't naman tayo lalaruin ng Miss Earth? For what? Hindi nila kailangan ng publicity. Matagal nang hindi nila kailangan ng publicity. Tuloy ang pageant nila, manood ka man o hindi. Di ba? So, yon. So, nakikita ko dyan na nagkakaroon talaga sila ng conflict sa schedule at hindi ma-compromise. So, ngayon, ang sinasabi ko na lang, siguro naman pwede naman nila itong pag-usapan para makapag-farewell walk, syempre si Joy Barcoma. And deserve niya yon, di ba? So, let's see kung makikita natin siya bukas sa Miss Earth. Ayun lang yun. Kasi ginagawa naman na nila ng paraan. Kumbaga, parang sinusolusyonan nila yung mga problema. Di ba? So, I hope na maayos nila ang mga problemang ito. Para sa sumunod natin, chika, kasado na nga daw ang corona sa sa Reyna Pilipinas. At ito nga, 2 corona ang inoffer ng Thailand. Ito ang corona para sa Miss Grand at saka sa MGI All-Stars. So sa madaling salita, ang kokoronahan dito ay 2 kandidata. Isa para sa MGI All-Stars at isa para sa Miss Grand Philippines. Sabay daw bang magkukonflict yung 2 kandidata? Ayun yung hindi ko alam. Wala akong idea dyan. Pero naniniwala ako na kakabog. Kakabog yung mga kandidata. So, sino ba yung mga magiging kandidata dito sa MGI All-Stars o sa Reyna Pilipinas? Hindi pa natin alam. Malalaman natin next week. Pero ngayon, ang alam ko, si Cheryl Belez ang isa sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Reyna Pilipinas. Pero, syempre, hindi lang naman siya magiging kandidata. Madami. So, abangan ninyo kung sino-sino. Magtiwala na lang tayo kung sino yung ipapakilala nila sa atin next week. So mabilis lang yung next week. Ayun na. So laban Reyna Pilipinas, 'di ba? At para naman sa sumunod na chika, ito nga kinoronahan na rin kanina ang pambato ng Sri Lanka sa Miss Universe na si Nimhara sa CD. So, anong masasabi mo sa beauty niya, Mama Sam? Maganda yung pambato ng Sri Lanka. And then, naniniwala naman ako na may ibubuga ang kanilang pambato dahil may beauty, may talino. So, tingnan na lang natin kung anong magiging execution neto na ipapakita sa entablado ng Miss Universe. So, kaya daw ba neto maka-top 5? Feeling ko hindi. Pero kaya niyang mag-top 30 possible. Ganon! Di ba? Top 30 naman yung kinukuha nila eh. Tapos ayun, laban-laban. O sa 30, feeling ko kaya. Pero doon sa top 5, parang feeling ko hindi. Silang mangarap. Hindi din sila ganong kalakas. Charot! Ang taray, hindi. I mean, may beauty. Pero nandoon na parang feeling ko pang semifinals, siguro pang top 30, yes, kakayanin nito. Kasi may ganda naman siya. Pero yung top 5, parang malayo pa. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Puerto Rico, kinoronahan na rin kanina. So, si Jennifer Barreto. Siyempre, sila nga ang host country ngayong taon na to. At nakita naman natin si Jennifer Barreto ay isa sa mga maganda at malakas na pambato ngayon sa Miss Universe ng Puerto Rico. So, feeling ko kaya din neto maka-top 5 sa Miss Universe. Bakit hindi? Sila yung host country. Yung Thailand na nag-first runner-up diba? So, yon. So, she's married already and then meron siyang anak at 27 years old at may 2
master degree. O, di ba? So, ang ganda ng profile. Kung profile yung pag-uusapan, may ibubuga ang pambato ng Puerto Rico. Oho. Pero, syempre, depende yan sa magiging laro niya. But kanina pinanood ko yung Miss Puerto Rico. In fairness naman, mas gusto ko yung first runner-up. Charot! Sa totoo lang, mas parang feeling ko may laban sila doon sa first runner-up. Wala kayong mekos-mekos dito sa Puerto Rico. But in fairness, magaling din siya. Oho, magaling at may ganda. Sabing gano'n ako, hindi naman mananalo yan. Hindi ko naman nakikita ding mananalo. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikitang mananalo dahil hindi siya pang Miss Universe. Charot. Kasi may baby na. Alam naman natin kapag may anak, hindi naman nila pinapanalo. Ang pinakamalayo ng mararating yan, top 5 or runners-up sa Miss Universe. Pero yung sasabihin mo, siya yung magta-title, parang feeling ko hindi. Hindi ibibigay ng Miss Universe organization ang corona sa may isang anak at may asawa na. Kasi parang feeling ko, hindi na siya Miss Universe, Mrs. Universe na siya pag gano'n, di ba? But ina-allowed nilang sumali, ina-allowed nilang makarating sa dulo ng competition, pero hindi na mananalo. Mas nalalakasan pa ako doon sa pambato noon ng Venezuela, na nag-4th runner-up, di ba? Yung panahon nila Chelsea Manalo. Yon. But ngayon, depende, tingnan natin kung ano yung ipapakita ng Puerto Rico kasi host country sila. May laban sila sa Miss Universe. Hindi ko naman masasabing may El Tocuyo sila. Manggugulat ka pag na El Tocuyo sila, di ba? Pero feeling ko hindi sila may El Tocuyo. Papasok yan sa semifinals. Pero ang pinakamalayo na nga niyang mararating ay top 5 sa Miss Universe. Kaya abangan natin, di ba? Sabi gano'n, Mama Sam, tingin mo magiging tinik ba siya o siya ba ang magiging sagabal para makuha ni Bea Milan Windorski ang corona ng Miss Universe? Hindi. Hindi ko siya nakikita siya yung magiging sagabal. Kaya wag kayong matakot, wag kayong maalarma sa kanya. Ano lang yan, isa lang yan sa mga matindi nating makakalaban pero hindi to the point na mananalo. Tapos sabing gano'n, eto nga, sabing ganon, Miss Universe 2005 Natalie Glivova believe Bea Milan Windorski can win the crown. Kung si Natalie Glivova nga naniniwala na si Bea Milan Windorski ang mananalo, bakit tayo hindi? Di ba? At sa amin ganun, nilalaro-laro lang naman tayo niyan. Hindi din. Hindi tayo nilalaro niyan. Malakas talaga ang Bea Milan Windorski. Kaya doon sa mga nagsasabi, ay naku, si Mama Sam, hype lang yan si Bea Milan Windorski. Sorry ka, pero hindi ko ina-hype si Bea Milan Windorski. Dahil si Bea Milan Windorski, meron talagang taglay na kagandahan. Diyos ko naman, sa dami na nga nagsabing maganda siya. Kahit nga yung Miss Universe, di ba? Sabi niya nagagandahan siya kay Bea Milan Windorski. Pagkatapos ikaw naman, hindi ka pa rin maniniwala. So ako, hindi lang naman ako ang nagsasabing maganda si Bea. Kahit din lahat ng mga nakakakausap kay Bea, maganda talaga si Bea. So, feeling ko, may laban tayo in terms of beauty. Malakas, panalo. Kaya lang, syempre, si Bea pa din yung gagawa ng kapalaran niya dito sa Miss Universe kung paano niya maipapanalo to. Ang gusto ko kay Bea Milan Windorski, magkaroon ng transformation. Transformation na ikagugulat na lahat kung gano'n na siya ka-strong, kung gano'n na siya kagaling. Yung lately, yung makeup niya, mas nai-improve niya na ng bonggang-bongge, no? Mas nakikita ko na parang mas pack na. Tapos yung styling, sana magkaroon pa ng mas maraming styling. Bagay sa kanya yung curly hair, bagay din sa kanya yung straight hair, kahit yung naka-pony, pwede din. So, looking forward talaga ako sa anong ipapakita ni Bea Milan dito sa Miss Universe. Marami na tayong kandidata na lumaban sa Puerto Rico na hindi nagtagumpay sa Miss Universe or makapasok man lang sa semifinals. But this time, feeling ko, makikipaglaro talaga yung pambato natin at malakas. At saka, wag nyo lang isipin yung mga ganong-ganon kasi na yung kay di ba? Yung kay tawag dito, yung kay Chelsea Manalo, di ba? Sinasabi, ay naku, sa Mexico lagi tayo na El Tocuyo dyan. Noon. Pero syempre, binasag na yun ni Chelsea Manalo dahil pumasok siya sa semifinals at naging Miss Universe Asia pa. Sabing ganun, ako si Bea, Mama Sam, baka gawin lang ninawat na Miss Universe Asia. Piling ko hindi din. Parang grabe naman sila. But karapatan ni Bea manalo ng Miss Universe. So, parang feeling ko, ito na yun, Pilipinas. Umasa kayo. This is it. Pag hindi nanalo si
si Philippines sa Miss Universe tapos maganda yung ipinakitang execution, ayawan na natin yan Miss Universe, di ba? So, yon. So, ako naloloka kasi ako dyan, na parang laging ganun yung sinasabi, magkakaroon ng mekos-mekos, magkakaroon ng ano, hindi. Hindi ko iniisip na ganun. So, doon na muna tayo sa point na magtiwala tayo sa kandidata natin at maniwala ka na kaya niyang manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. So, bakit mo iisipin na magkakaroon ng mekos-mekos? So, isipin na lang natin kung paano kakabog ng mas bongga, mas winner, mas panalo ang ating Miss Universe, di ba? Diyos ko, kaya tigilan na ninyo yan yung mga mekos-mekos ever chenes na yan. Walang ganun mga Mars. Kumbaga, tiwala at ipag-pray natin si Bea Milan Windorski. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.